Ang eksena, isang malaking crowd, libo-libo ang sumusunod kay Jesus, hindi dahil kilala siya bilang Mesyas, kundi dahil nakakita sila ng mga milagro. Nagpagaling siya, nagpalayas ng demonyo. So natural, curious ang mga tao. Tiningnan ni Jesus ang crowd. Sabi niya kay Philip, "Saan tayo pwedeng bumili ng pagkain para sa mga to?" Pero test lang yon. Alam na niya ang gagawin niya. Sabi ni Philip, "Kahit 200 denari, kulang pa." Nag-step in si Andrew, may konting pag-asa. "May bata dito. May 5 tinapay at 2 isda. Pero anong silbi nun sa ganito karaming tao?" Sabi ni Jesus, "Paupuin niyo sila. Mga 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang kababaihan at mga bata." Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat, pinahati, pinamigay. Ganon din sa isda. At guess what? Busog silang lahat. At nang matapos sila, 12 basket ng tira-tira ang naipon. Mind blown ang mga tao. Sabi nila, ito na nga ang propeta na dapat dumating sa mundo. Gusto sana nila siyang gawing hari, pero umalis si Jesus kasi alam niya, hindi pa yun ang paraan niya. Ano ang tinuturo ng Bible story na ito tungkol kay Kristo? Si Jesus ay hindi lang tagapagpagaling. Siya ay tagapagtustos, provider. Pero hindi lang tinapay ang inaalok niya. Sa dulo ng chapter na to, sinabi niya, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Ang sumasampalataya sa akin, hindi na mauuhaw kailanman." Ang himala ng pagpapakain ay hindi lang tungkol sa physical hunger. Isang paalala ito na si Jesus lang ang makakapuno sa pinakamalalim na gutom natin. Yung gutom sa pag-ibig, sa kapayapaan, sa layunin. At kahit 5 tinapay at 2 isda lang ang meron ka, sapat na yun sa kamay niya. Sa kanya, hindi lang laging may sapat, madalas may sobra. Maranatha. The Lord is coming soon.